Luckily, babalik ulit tayo next month! Isa tayo sa mga napili na cake creators ng Korea Tourism Organization Manila. So, papadala nila tayo sa South Korea. Nami! Ubay ko South Korea. Mag-hoard ako nito. Magkano to? 1,001. Ito, natikman ko na itong dalawa. Ito, natikman ko na din dahil nga nag-free taste ako lahat ng flavor ng HBOP. At ito, ang mga nagwagi. Ito ang aking top 4. Hi guys! I'm back. It's me, Anghet na walang Anghet! So for today, na-miss niyo ba tong natin? Sit-down vlog. Ako na-miss ko. Parang ngayon lang ulit tayo nagganto. Saka pasensya na guys, madalang tayo mag-vlog. Pero we'll try our best na kahit once a week or every other week, makapag-upload tayo ng vlog. Ito pala yung mga pinamili kong snacks from Korea. Napanood nyo naman sa previous vlog ko. Pumunta tayo ng Korea ng January. And luckily, babalik ulit tayo next month. Bakit? Kasi isa tayo sa mga napili na cake creators ng Korea Tourism Organization Manila. So, papadala nila tayo sa South Korea kasama yung ibang mga cake creators. Napili tayo sa part ng, meron kasing event sa South Korea, yung K-beauty. So, mga skincare, mga makeup brands, kahit hindi pa tayo masyadong into it, baka malay nyo, maging artistic na tayo sa pag-makeup. Gusto kong matuto. Diba nakikita nyo ako parang hindi ako marunong mag-makeup. Although sa skincare, mas skincare ako. Sa pag-makeup, wala kasi akong talent. Kaya hanga ako sa mga makeup artists and sa mga magagaling mag-makeup na mga content creators. Malay nyo. Matuto din tayo. Ayan, dami kong intro. Start na tayo. Ito yung mga napamili ko, pero yung iba, napamigay ko na. So, ito na lang yung mga natira. Yun pala ang tamang term, mga natira sa mga napamili ko. Nabili ko to halos dito sa HBOP. Dalawa kasi guys, yung dami kong kwento, no? Dalawa kasi yung branch ng HBOP sa Myeongdong. Yung isa, yung makikita nyo sa bungad, sa harap ng Myeongdong Night Market. Tapos yung isa, dun pa sa may bandang dulo, nakarating ako dun sa dulo. Kaya kung magsa South Korea kayo, ang suggestion ko lang, dun kayo sa dulo. Kasi tinikman ko every flavor ng HBOP. Ito ang dami nitong flavors. Na-amaze ako. Pakita ko na lang yung video kung gaano kadami, kung gaano kalaki. Yung sa harap at dun sa likod. Mas malaki yung sa harap, pero kung gusto nyo na may free taste, sa likod kayo. Mamaya na tong HBOP. Dito muna tayo sa mga napamili ko sa Daiso. Ang ganda din yung Daiso nila. 12 floors yung Daiso nila doon, diba? Bongga. So, dito muna tayo sa bento squid snack. Garlic and spicy. Bukas nyo, ganito. Tikman natin. Amoy na amoy guys yung squid. Sarap! Mahilig ako sa spicy. Yung not too much spicy. Pero yung may kick ng spiciness, ay, love ko yan. Tapos garlic pa. Mahilig din ako sa garlic. Yummy! Ubay ko South Korea. Mag-hoard ako nito. Magkano to? 1,001. Sarap! Una pa lang, sarap na sarap. Hindi pa na ganito ako bago ako bumalik ng South Korea. At least, alam ko, pagbalik ko, ito, bibiling ko to. Ito naman next, fish snack. 1,001 din to. And this also, ganito siya, mga strips. Hindi ko masyado malasahan kasi nung una ko natikman, lasang-lasa yung garlic and spiciness. Ito, maanghang din siya, pero na-overpower ng lasa. No? Kailangan natin i-cleanse ang ating dila. Tikman natin ulit. Gano'n kaya ito papahabang video na to? Diyan pa natin tinikman. Sakto lang, pang snacks. Pero ito talaga ang masarap. Ito naman, all the same lang din, seasoned grilled. Same lang yung lasa. Ito, spicy lang siya. Kung papipiliin ako dito sa tatlo, mas bet ko tong squid. Pagbalik ko ng Korea, mag-hoard ako nito. Sarap nito. Dito naman tayo. Dalawang balot yung binili ko nito. Natikman ko na to actually. Pero pakita ko siya sa inyo.
Eto, nabili ko naman to during sa tour sa may Ginseng Museum. May mga snacks din doon. Saka itong ginseng. Super mahal nito. Siguro kung in peso, nasa ano to, 2,000 plus or almost 3K. Ang pinaka-okay daw kasi na klase ng ginseng is itong black ginseng. Kaya mahal siya. Na-try ko na to. Ang lasa naman nito, bitter siya. Sabi ko kasi, ano po dyan yung medyo magiging makakalimutin na, may senyales na ng magiging matanda, nagsasuffer na ng brain fog. Ito daw the best. Pero nung galing ako Korea, trinay ko agad pag uwi ko dito. Pero nakalimutan ko ulit na uminom. Siguro naka-4 na sachet lang ako. Sa mga susunod na araw, iinumin ulit natin to. So, mabalik tayo dito. Ang loob nito, ganito, guys. Kung dito sa snack natin, parang kalasa siya ng loaded. Alam niyo yung loaded na white chocolate? Ganon. Iba-iba kasing flavor. So, meron ding pretty. So, tinikman ko din lahat. Ano yung mga nabetan ko? Milky cheese naman siya. Ganito yung loob niya pag kinagat. Kalasa niya talaga yung loaded. Next, grilled fish din siya, pero pabilog. Tikman natin to. Baka mas masarap to kaysa dun sa dalawa. Ooh! Kaso nadurog na siya. Ito na siya. Ay, pa mas bet ko to. Pero dun sa small strips, kalasa lang din siya. Pero yung crunchiness, di ba? Mas masarap kainin pag crunchy. At then, bibili ulit ako nito. Pagbalik ko. Yummer! Etong next natin, nabawasan na siya actually. Makikita nyo, bukas na siya. Seaweed liver. Diba, napanood nyo naman, gumawa ako ng kimbap noon. Doon ko to nabili. Kapag may rice ka, tapos ihahalo mo lang to, pwede ka mag-create ng rice balls or pwedeng i-toppings mo lang siya sa rice. Kapag ayaw mo ng ulam, di bubet, lagyan mo lang nito, tapos rito ka lang ng itlog, solve na. Gagawa ako mamaya. Kuha ako ng rice, tapos lalagay ko to. Then, next, ito yung mga hinord ko. Siguro nakailang box ako nito. Mga 30 boxes ata yung inuwi kong ganito. Ito naman 2001. Sobrang sarap nito. Binigyan ko din yung mga Angenatics last time nung pumunta sa farm. Ganito siya actually. Pag bukas mo, 10 piraso na ganito. Biscuit siya na chocolate coated yung harap. Tapos ito yung pinaka-biscuit niya. Sobrang sarap nito. As in, yung chocolate niya, creamy, nakaka-addict. Si Jason kasi, di ba, nauna siya sa akin magpunta ng South Korea. Ito yung pinasalubong niya, pinatikim niya sa akin. Tapos, pagpunta ko doon, bumili din ako, nag-hoard din ako. Kasi ang sarap. Next, bumili din ako nitong Biscoff. Available din to sa Daiso, sa South Korea. Sa Myeongdong. Natikman ko na din to actually. Ito siya, Tapos na Biscoff na cookie. Yung mga yogurt ice cream ba yun? Basta yung yaw-yaw, saka yung black 513. Ang pinipili kong sauce, Biscoff palagi. Ito din, isa sa mahal na nabili ko. Seaweed na dry siya, na pag pinakuloan mo, pwede mo siyang gawing soup, lalagyan mo lang ng garlic, tapos papakuluan mo lang siya kasabay ng garlic. Masarap na sabaw. Hindi ko pa na-try, pero gawa tayo ng vlog na gagawa tayo nitong seaweed soup. Pwede din tayong gumawa ng miso soup. Di ba yung miso soup merong seaweed? Ito pala, mga rice to. Sobrang love na love ko yung rice ng Korea. Alam niyo yung butil niya, malalaki. Tapos, hindi siya ganun kalata, hindi rin ganun katigas. Yung alam mo yung saktong bawat kain ko kahit saang restaurant. Sarap. Ang sarap ng rice. Kaya bumili ako. Kasi gagawa ako ng kimbap. Bumili din ako nito, guys. Ma-wrapper ng kimbap. Ano ba to? 1,500, 1.8. Diba ang dami kong binili? Tapos bumili din ako rice. Lang to mini-microwave. I-vlog din natin sa susunod kung paano na tayo gagawa ng kimbap. Tapos bumili din ako nito seaweed. Same lang din naman siya. Kasi nabuksan na to Hindi na malutok. Naiwanan ko lang siyang bukas. Then, dito na tayo sa mga HBAC. Diba sa mga Korean store, ang usually na nabibili natin, itong honey butter, saka itong wasabi. Ito yung pinaka-OG, yung honey butter. Madami silang iba't ibang klaseng flavor. Ito, natikman ko na itong dalawa. Ito,
ito, natikman ko na din dahil nga nag-free taste ako lahat ng flavor ng HBOP. At ito ang mga nagwagi. Ito ang aking top 4 bukod dito sa honey butter and wasabi. Itong black sesame almond. Next, etong Jeju Matcha Almond. Alam niyo naman, matcha lover tayo. Dalawang ganito yung binili ko. At syempre yung una, ubos na. At ito, mint choco almond. At itong flavor almond. So, ito yung nagwagi na 4 sa akin. So, ira-rank natin siya syempre. 1 by 1. Itong top 4 natin. Pakita ko sa inyo yung vlog na pumunta ako ng HBOP. Kung pupunta kayo South Korea at pupunta kayo ng bandang Myeongdong, kasi doon lang ako nagstay sa bandang Myeongdong. Sa mga nagtatanong pala kung saan ako nagstay tayo sa Pacific Hotel. Isang tawid mo lang guys, ando ka na sa night market, gabi-gabi. Andun ako sa night market. Ang saya lang. Although pricey ng mga food doon sa Myeongdong night market, pero yung magtititingin ka lang, sightseeing gabi-gabi, ang saya. Ewan ko, iba yung feeling. Kahit hindi ako masyadong nagkakain doon. Yun nga, pricing nga, kung i-compare mo, kasi nagpunta ako doon sa bandang Dongdaemun ba yun? Pero hindi ko na abutan yung market nila kasi ang aga nagsasara. Kumain na lang ako doon sa restaurant na malapit doon. So, ang dami kong kwento na. Eto, tikman na natin tong isa-isa. Unahin natin tong black sesame. Yan to siya, guys. Literal na black siya, tapos may sesame. Sarap. Kaya, isa yan sa napili ko. Ang sarap. Nakalimutan ko na yung lasa yun. Pero tagal ko na din hindi napunta ng South Korea. Ang sarap. At siyempre, ito, Jeju Matcha. Ito, siyempre, familiar ako sa lasa dahil nakaubos na ako ng isang ganito. Kasi yung iba, halos madami. Hindi nila type yung lasa ng matcha. Pero ako, ewan ko, love na love ko yung matcha flavor. Lalo na yung may konting pait. Masarap. Ito naman, next, mint choco. Oh. Color light green naman siya na may mga chocolate. Ay! Sayang. Minty talaga siya. Yung usual na lasa ng mint choco. Ganon. Tapos, may almonds. Ang sarap. Next, itong flavor almond. Flavor ba o lover? Flavor siguro. Ito lang siya, oh. Ito mismo yung pinaka-almond. Tapos parang meron lang siyang clear na coating. Tapos may mga sesame. Ay, may mga sesame tuloy. May mga seaweed. Hop! Gumawa-wawa pa eh. Hindi siya super coat, pero lasang-lasa mo. So, i-rate na natin tong 4. Kasama din natin tong wasabi sa honey butter. O, etong wasabi. Ayan, ito yung itsura ng wasabi. Mahagod hanggang ilong ang wasabi. Sarap. Na-miss ko yung lasa nito. Available to sa mga Korean store dito sa atin eh. Ito wala. Wala akong masyado nakikitang ganito. Tapos ito, honey butter almond. Dalawa actually yung ganito ko. Napamigay ko na yung isa. Cute size lang siya. Ilan ba laman ito? 8 ganito. Nakalimutan ko na yung price nito. Alam ko package yan eh. Kunyari, 4 ganyan. Alalahanin ko. Or pakita ko na lang yung vlog ko. Habang tinitikman natin, lalagay ni Joshua dito yung vlog ko na tumitikim ng iba't ibang flavor. So, ito, honey butter. Ito yung pinaka-OG nila. So, i-rate na natin tong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na flavors ng HBOP almond. Ang nagwagi sa akin, yung totoo sa panlasa ko. Pero baka isa inyo, iba. Pero for me, top 1 ko, matcha. Top 2 ko, itong wasabi. Top 3, itong black sesame. 4, itong mint choco. 5, itong honey butter. And itong top 6 ko, itong flavor. Papatikim din natin yan sa mga kapatid ko kung alin yung pinaka-bet nila. Alin yung top flavor nila. Baka sa susunod na vlog na yon. Kasi, mahaba na masyado and i-edit ko na kasi after ko mag-vlog ngayon para ma-upload natin this coming Friday. Bago pala ako matapos, diba sabi ko, pupunta tayo ng South Korea ulit by May. Kasi isa tayo sa napiling K-Creators Labs. Eh, yun ay dahil sa inyo.
Dahil ni-like nyo at view nyo at nag-comment kayo dun sa post ko. Actually, contest din yon. So, every post namin, kung alin yung pinaka-mas mataas na engagement, ganyan, likes, comments, yun yung pinaka-mananalo. May mga prizes, and yung pinaka-prize nila is camera. Meron din pwedeng manalo ng phone, ng tablet, ng smartwatch, ng earpods. Dahil nanalo tayo, binigyan niya tayo ng 2024 K-drama story na calendar. So, dito, syempre iba't ibang K-drama. So, for January, Extraordinary Attorney Woo. Syempre, napanood natin yan. Dito yan sa favorite natin. February, King the Land. Ay, hindi ko pa ito napanood. So, papanoorin na natin. Hindi ko na isa-isahin sa inyo. Pero, papanoorin ko lahat ng K-drama na dito. Umpisahin ko na. Ang currently na pinapanood ko pala ngayon, ang Queen of Tears. Excited na ako sa episode 13. Namatay yung grandfather nila. Grabe, no? Nag-sacrifice yung grandfather nila para mabalik sa kanila yung business nila. Sana mapunta sa kanila yung fund. No? Yung secret fund. Sana hindi sila maunahan ni Yunsong. Kasi diba, nakita doon na kumuha ng mga tauhan si Yunsong para i-inspect yung buong bahay kung nasaan yung secret fund. Tapos, meron din sila binigay sa atin, guys, na guide sa mga gustong puntahan na lugar sa Korea. Kunyari sa Gyeongnam, kilala sila sa mga gantong dishes, kimbap, sweet honey bread. Binigyan din nila tayo ng e-money card. Alagay. Travel to Korea begins again. And meron din mga stickers. Abangan ang mga South Korea vlog again soon. Pagbalik natin. So, sana maabutan ko yung cherry blossom. Kaso mukhang hindi ko sure, baka wala naman. Pa-summer or paulan na ba sa kanila yun? Hindi ko din alam yung weather. Tingnan natin, search ko na lang. Ay! Pakita ko na lang din sa inyo to. Ito, Christmas gift pa to sa akin ng Cosmodent. Natatandaan ko nung binigay nila sa akin to. Sobrang busy ko that time. Natabunan na siya. Habang kinuha ko to, sabi ko, ay natabunan nito. Pasensya na po. Dear siya. Na lipstick. Nakita ko na to actually. Pakita ko na lang sa inyo. May serum, meron pabango, may lipstick. Ayaw, red. Ang ganda. I love it. Thank you so much, Cosmodent family. Dr. Andrea and Doc Mark. Ay, ang bango. Kipirin ko to. Tapos, serum. Yung mga nasa QC or nearby area na naghahanap kayo kung saan kayo magpapadentist. Sa Cosmodent, guys, sa may bandang timog lang siya. Sa may Tomas Morato, malapit. Kung gusto nyo magpa-wisdom tooth extraction, punta kayo, guys. Magpapabunat, magpapa-cleaning. Malay nyo, bigyan kayong discount. Sabi niya, ay, napanood ko po sa vlog ni Anghet. O, diba? Wala tayong pala decision sa discount. Malay nyo naman, mabait naman si Doc Mark saka si Dr. Andrea. Yun lang, guys. Thank you so much. Thank you for watching this vlog. See you on my next vlog. Bye! Next kong i-vlog, gagawa tayo ng kimbab at seaweed soup. Tapos papataste test natin sa mga kapatid ko itong different flavors ng almond. Yun lang, bye! Thank you for watching!